Sumainyo ang Panginoon. Knowledge is power. Sino po, hindi na bago sa ating yung mga salitang ito. Napakahalaga yung kaalaman. Bahagi yun. Mabuti na lang ko ngayon, sabi na ko natin, gawa ng pagpasok na tinatawag natin teknolohiya sa telecommunication, lalong-lalo na ang internet, ay medyo na democratize yung tinatawag natin flow of information. Sabagat napakahalaga ko, kaya ngayon anong kalimutan hinahanap, IT, information technology. At bahagi ko na sa Ebanghelyo ngayon ay pinaalala sa akin na pangalaga yung pagkakilala. Sino yung kinakailangan natin makilala? Bawat isa. Yung mga bagay na mahalaga sa daigdig na ito. Pero hindi sinabi sa Jesus. Sa Jesus nawa yung makilala natin yung lumali ng ating kaalaman. Bakit? Kasi ito yung pinaka-pundasyon ng ating pagkilo sa daigdig na ito. Hindi mo pwedeng mahalin ng tao hindi mo kilala. Hindi rin naman pwede na mapagtinguran mo ng maayos ang tao hindi mo nakikilala. Well, pwede naman siguro along the way, pero dapat habang tumatagal, dapat lumalalim. Dito nakikita natin yung pundasyon ng pagkilos natin, lalo-lalo na, at tutusin ako, yung paglago ng simbahan ay pinamanin kay Pedro. Bakit? Sapagkat sa pagkilala natin na si Jesus ay hindi lamang isang tao, hindi lamang isang magaling na manggagamot, hindi lamang isang magaling na nangangaral, hindi lamang bilang isang tao gumagawa ng himala, ngunit alin ang hinihintay na kaganapan na magliligtas sa bayang pinili ng Diyos. Kaya ito yung makita ko natin at ito yung hamon na ipinababalik sa atin. Lalo natin makilala yung bawat isa. Yung ating mga minamahal, yung ating pinagpilikuran, at lalo-lalo higit sa lahat, ang ating Diyos. Ang tinatawag natin Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sa baba ng mga marahal, may pinapahayag sa atin na matatagpuan din natin sa banal na mga kasulatan ay bahagi o una. Kaya nga very personal yung tanong na Jesus, sino ako? Kung sila dalawa, sino ako sangayon sa mga tao? Bahagi o na pwede tayong makilala second hand, kahit na kung tutusin, sa pamagitan ng ating pagkilos. Ngayon, tinatawag na meron pa tayong tinatawag na yung digital footprint, yung mga gumagamit ng mga digital gadget. Meron para tayong footprint yan. Pwede tayong makilala yan kung pag-aaralan tayo. Pero yung tanong na yung alin, sino ako para sa inyo? Very personal. Bahagi mo. Una, para masabi natin, kilala natin, hindi lang yung nakita lang natin, napanood natin, tayo ay mga naging mirror, spend time together. Napakahalaga ho yung panahon.
Dapat nasabi natin, nakasama ko yan, nakatrabaho ko yan, nakahalulilo ko yan, naging bahagi ng pagkilos, magkasama kami. Hindi lamang pinapanood ko yan, naging bahagi talaga ng pagkilos ko at ng buhay ko sa mundong ginagalawan. Kaya napakahalaga ko para masabi namin na gusto kitang makilala, kinakailangan may panahon ka. Kinakailangan maglaan ka ng panahon doon sa tao. At ganun din sa Diyos. Kinakailangan natin magbigay ng panahon na ilalaan natin. Kaya napakahalaga ko yung mga pagkilos natin, yung mga ginagawa natin. Lalong-lalo na kapag every Sunday, sa pamagitan ng alin, ng kanyang mga salita, sa banal na kasulatan, sa pamagitan ng ating komunidad. Kasi nakikilala natin yung ating Diyos sa pamagitan ng ating pagkilos bilang isang bayan ng Diyos, bilang isang magkakasama-samang naglilingkod sa pamagitan ng ating liturhiya. Pagkakataon na kung saan ay nakikita namin ito pala yung pagkilos na napakahalaga, napakayaman nun ng ating liturhiya na kung binigyan po natin na kung sila ilaging bahagi yan ng ating tradisyon, kahit pwede natin susugin mula sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi na natin, may panahon. Pangalawa, bahag ng kataon, nakakausap. Para masabi mo nakilala ko, dapat kinakausap. Alam niyo kung minsan nakakalungkot, mabuti pa ngayon ang mga AI kinakausap. Baka hindi na natin kinakausap yung mga tao nasa paligid natin, mga magulang, sa inyong mga anak. Iba pa rin kasi yung kapag kinakausap, nakita mo lang, pero kinakailangan kausapan lang. Kapag kinausap mo, doon mo malalaman Kaya niya pala ginagawa ito. Ito yung kanyang pinaghuhugutan. Kasi baka mamaya, nakita natin ito yung kanyang ginawa, pero nakabase saan? Sa karanasan natin. Hindi natin alam yung kanyang karanasan kung bakit niya ginagawa yun. Mayroon pala siyang sariling pinaghuhugutan. Hindi mo malalaman yan kapag hindi mo nakakausap yan. Kaya, huwag kayong mahiya. Nakadahil sa gusto natin makilala, lalong-lalo na yung ating Diyos, patuloy tayong makipag-ugnayan sa harapan ng buong kapal. Kaya din, sabi nga ako natin, kalimitan pinapaalala natin, every Sunday, kapag tayo nangingiwa ng banal na misa, pag-uwi ninyo, sana tinatanong din natin sa ating sarili, may sinabi ba sa akin ng Diyos sa araw na ito? Anong sabi sa akin? Bahagi yun na kung saan may tanong natin. Pwede naman sabihin na walang sinabi o walang narinig. Pero yun ang itanong natin sa Panginoon at sa ating sarili. Nakausap ba natin ng Diyos? Nakakausap ba natin ang mga tao na nagdangis natin makilala? Pagka napakalaga kasi ito yung pundasyon marami para mahalin at paglingkuran. Pangatlo, ay bahagi ng kung saan huwag natin kalimutan ng alin na ito ay alin, isang biyaya ng Diyos. Yung mga nabanggit ko, nakatutulong yun. Pero yung pagkakilala, lalong-lalo na sa Diyos, ay biyaya ng Diyos. Kaya nga, saan nalaman ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos? Anong sabi ni Jesus? Mapalad ka, Simon, sapagkat hindi inahayag, hindi mo nalaman ang bagay na ito, gawa mo o ng ibang tao. Saan galing yan? Higit sa lahat, gawa ng aking amang nasa langit. Huwag natin kalimutan niya yung pagkakilala ng Diyos mula sa grasya ng Diyos. Kaya nga yung huling libro natin sa banal na kasulatan, ang pamangalan na yan,
libro ng pahayag, Revelation. No? The God who constantly revealed Himself to us. Pero anong kinakailangan? Kasi nagpapakilala ang Diyos eh. Maging bukas tayo. No? Maging bukas tayo. Kasi kahit na sa magpakilala ng Diyos, at hindi naman natin binubuksan yung ating sarili, yung kagustuhan na ang Panginoon, gusto kitang makilala. Hindi. Masasayang lamang. Pagkakataon na kung saan ay huwag natin kalimutan, kinakailangan na mayroon tayong puso na bukas na makilala ang pagpapakilala ng Diyos. At pang-apat, constant. Hindi lang ito one-time event. Kaya nga dapat natin sa ating pananampalataya ay pamamaraan ng buhay. Way of life. Bahagi ito, hindi lang ito paminsaman. Dapat ito mga nabanggit natin, no? Pagbigay ng panahon, mag-usap, at makita natin na ito yung biyaya na ipinagkakataon ng Diyos at maging bukas yung ating puso na makita yung biyaya ng Diyos. Kinakailangan constant. Bahagi yun. Kaya kayong kahit na yung halimbawa na lamang yung pagsisimba. Kaya tinatawagan tayo ng mahari every Sunday. Every Sunday. Mayroong pagkakataon na kinakailangan natin muling-muling makatagpo ang ating Diyos, makapag-nilay-nilayan ang kanyang mga salita, at maging bahagi mismo ng ating kalinangan, maging bahagi mismo ng ating pagkilos, na kung tusin, kapag nasanay tayo, nagiging madali na. Bahagi na ng ating pagtugon sa biyaya ng tunay kapal. At ito po yung mahalaga. Bakit? Kasi katulad yun ni Pedro. Si Pedro yan, tinuturing natin na ikaw ni Pedro sa ibabaw ng batong ito. Well, bilang namumuno ng simbahan, bilang pamantayan, na kinikilala natin na siya tinatawag natin Vicar of Christ dito sa daigdig na ito. Pero kung natin kalimutan natin, katulad ni Pedro, nasa atin din, yan kasi yung pinakapundasyon din ng alin, kung paano natin higit na ibigin at paglingkuran ang ating Diyos.